dumagundong ang kulog sa kalangitan, hinalubak ng kidlat ang langit, at ang nagtataasang Aipu Aipo ay sumugod paitaas na parang naglalayong tumusok sa mismong langit. Ang mga mandirigma ng 6 na espadang martial na pinto ay naghanda, itinaas ang kanilang mga panangga laban sa dumudurog na hangin at ulan, lumaki ang kanilang mga mata habang sinisipsip nila ang napakalakas na penomenon, bagyo, kulog, at kidlat na nagngangalit ng magkasama, ngunit ang bagyo ay hindi na natiling malayo, ang Aipu Aipo ay nagsimulang hilahin sila paitaas, isa-isa, ang kanilang mga katawan ay hinayla papalapit, ang mga humahagupit na hangin ay pumutol sa kanila ng paunti-unti. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng sakit habang ang walang tigil na hangin ay pumupunit sa kanilang laman. Sa gitna ng lahat, lumingon si Yuwon, at ang kanyang nakita ay bumigat sa kanyang paghinga. Ang napakalaking Aipu Aipo ay hinihila ang mga mandirigma, hinihiwa-hiwa sila habang sila ay walang magawang lumaban, ang ilan sa kanila ay sumigaw sa desperasyon. Sumisigaw na hindi nila ito kayang tiisin kahit nasa lakas ng 1,000 libra. Nagyelo ang isip ni Yuwon, hindi isang malamig na yugyog ang dumaan sa kanyang likuran habang malamig na pawis ang namuo sa kanyang balat, bahagyang lumaki ang kanyang mga mata habang itinuon niya ang gitna ng bagyo, at ang kanyang nakita ay nagpadala ng malalim na pagkabigla sa kanya. Ang demon-ikong tigre ay nagre-regenerate, ang malaking butas sa kanyang dibdib ay mabilis na nagsasara, gumagaling sa mismong puso ng rumaragasang Aipu Aipo. Habang ang gilid ng bagyo ay nagsimulang lamunin siya, si Yuwon ay nanatiling nagyelo sa hindi makapaniwala, kung ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay tunay na bumagsak, hindi ito gagaling, ito ay hindi isang huling pagsabog bago ang kamatayan, ito ay buhay, ganap na buhay. Sa mismong sandaling yun, ibinalik ng higanteng demon-ikong tigre ang kanyang ulo at nagpalabas ng isang nakakabinging primordial na dagandong na umalingaw-ngaw sa buong bundok Jangbik. At nakatayo pa rin sa ibabaw nito, mahigpit na hinawakan ni Malice ang makapal na balahibo ng halimaw, kumakapit ng buong lakas habang ang napakalakas na puwersa ng Aipu Aipo ay nagbabantang tanggayan siya. Mahigpit na kumapit si Malice sa magaspang na balahibo ng demon-ikong tigre, ang kanyang pagkakahawak ay hindi natitinag sa kabila ng marahas na bagyo na nagbabantang tanggayan siya. Sa loob-loob, lumalim ang kanyang mga iniisip. Ito ay tulad ng mahigit 100 taon na ang nakalipas, nang ang halimaw ay nagwala, ganap na winasak ang lahat sa paligid ng bundok Jangbik, ginawa itong isang lupain ng kamatayan. Ang alaala ay nagniningas ng malinaw sa kanyang isip habang siya ay nagpupumilit na kumapit gamit ang isang kamay. Ang kanyang katawan ay umaalog laban sa puwersa ng rumaragasang hangin, sa ilalim niya, ang higanteng demon-ikong tigre ay nagpalabas ng nakakabinging mga dagandong, ang galit nito ay yumanig sa kalangitan, nagngalit ang kanyang mga ngipin, lalong hinigpitan ni Malice ang kanyang pagkakahawak, gaya ng kanyang naisip, ito ay mamamatay lamang kung ang leeg nito ay puputulan. Hindi kalayuan, ang Panginoon ng Espada ay nakatayo sa gilid ng kaguluhan, mahina akong pinapanood ang eksenang nagaganap habang ang halimaw na tigre ay pinipigilan si Malice. Pagkatapos, isang mahinang ngisi ang dahan-daang namuo sa kanyang mga labi. Ito ay maaaring para sa ikabubuti, habang ang Diyos ng digmaan ay nakikipag-usap sa hanging puting tigre na naging halimaw. Ako ang bahala sa demonyong Diyos. Walang pag-aalinlangan, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay. Demonyong Diyos, tawag niya, ang kanyang boses ay puno ng panabik. Papatayin kita dito at babaguhin ang hinaharap. Ang tingin ni Yuwon ay lumipat sa kanya. Isang kislap ng intriga ang dumaan sa kanyang walang ekspresyong mukha. Ang hinaharap, gumalaw ang Panginoon ng Espada. Sa itaas niya, isang napakalaking walang hugis na espada ang bumuo, nakakurba tulad ng isang gasuklay na buwan. Ang presensya nito ay matalas at mabigat. Sa sumunod na sandali, sumugod siya ng may hindi kapani-pani walang bilis. Ang kanyang figura ay humahati sa bagyo. Ang malamig na chi ay marahas na sumugod sa likod ng espada habang itinulak niya ito pasulong, pinakawalan ang isa sa kanyang pinakamalakas na teknik, ang Gapda Semu unang anyo, Blade Extreme Finger Strike. Sumagot si Yuwon ng kasing bilis, itinaas ang dalawang daliri, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling mahinahon, ngunit ang kanyang isip ay kumilos ng may katumpakan, dahil sa sukdulang lamig na nilalaman ng walang hugis na espadang yon, ang buong landas ng pag-atake ay nagyayelo. Bahagyang pumikit ang mga mata ng Panginoon ng Espada nang makita ang tindig ni Yuwon. Ang pagbubukas na yun, ito ang sining ng espada ng celestial na demonyo. Isang natutuwang ngisi ang kumalat sa kanyang mukha, ang kanyang kumpiyansa ay sumidhi. Ayon sa mga tala ng taong yun, ipinahayag niya, ang kanyang boses ay umaabot sa bagyo.
kahit ikaw ang demonyong Diyos, hindi mo kailanman ako matatalo sa kung ano ako ngayon. Tumalim ang kanyang tingin ng may ganap na katiyakan, dahil matagal ko nang nahanap ang paraan upang mabasag ang sining ng espada ng celestial na demonyo. Sa isang mabangis na sigaw, pinilit niya ang kanyang pag-atake pasulong, kahit ito ay isang sining ng espada na nilikha ng celestial na demonyo, hindi na nito matatalo si Gupta Simmo. Hindi nagbigay ng paalitang tugon si Yuwon, sa halip, isang walang hugis na espada ang lumitaw sa harapan niya. Ang hugis nito ay hindi maliwanag, ngunit binalot ng naglalagablab na itim na apoy na pumipilipit at sumusugod ng may nakakatakot na tindi. Sa isang bahagyang paggalaw lamang ng kanyang mga daliri, ipinadala niya ito pasulong ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Agad na nag-react ang Panginoon ng Espada. Itinulak ang kanyang gasuklay na buwan na walang hugis na espada upang salubungin ang atake, ngunit habang ang dalawang puwersa ay lumalapit, pumikit ang kanyang mga mata, isang kislap ng pagkabigla ang tumawid sa kanyang isip, isang walang hugis na espada na gawa sa itim na apoy, nilagyan niya ito ng ganap na naiibang uri ng chi. Sa sumunod na sandali, nagbanggaan ang dalawang sandata, boom, ang sagupaan ay marahas na lampas sa sukat. Ang hangin mismo ay tila napunit habang ang kanilang kapangyarihan ay sumabog palabas, nagpadala ng isang mapangwasak na shockwave na dumagan sa hangin, hindi tumigil si Yuwon, ang kanyang mga daliri ay kumilos muli, mabilis, tumpak, at may likido, ginagabayan ang walang hugis na espada ng may walang tigil na ritmo. Ang Panginoon ng Espada ay nagngalit ang kanyang mga ngipin, nagulat habang nagpupumilit siyang makasabay. Anong uri ng sining ng espada ito? Ang kanilang mga hindi nakikitang espada ay patuloy na nagbanggaan sa gitna ng hangin, bawat epekto ay yumanig sa paligid. Ngunit habang lalo silang nagbanggaan, mas naging malinaw ito. Ito ay katulad ng sining ng espada ng celestial na demonyo, ngunit ang mga anyo ay ganap na naiiba. Isang malamig na pawis ang namuo sa kanyang mukha habang pumapasok ang katotohanan, bahagyang lumaki ang kanyang mga mata. Para bang ang sining ng espada ng celestial na demonyo at si Gupta Simmo ay pinagsama, mas malakas ang pintig ng kanyang puso, ito ay naiiba sa mga tala ng taong yon, di ba? Tumaas ang presyon sa bawat palitan, ang sining ng espada na ito ay hindi masisira, nilalampasan nito si Gupta Simmo. Kahit na nagagawa niyang harangan ang mga paparating na pag-atake, naramdaman ng Panginoon ng Espada ang kanyang sarili na itinutulak pabalik ng pulgada bawat pulgada. Ang pagpanik ay nagsimulang pumasok sa kanyang mga iniisip, ano sa mundo ang sining ng espada na ito? Sigaw niya, ang mga labi ni Yuwon ay kumarba sa isang mahinang ngisi, ito ang sining ng espada ng demonyong Diyos. Sa mga salitang yon, ganap na lumipat ang takbo, ang sining ng espada ng demonyong Diyos ay sumugod pasulong, dumagan sa Panginoon ng Espada nang may hindi mapigil ang puwersa, nagsimulang bumagsak ang kanyang mga depensa habang tumataas ang presyon at ganap na pumasok ang pagpanik. Ang sining ng espada ng demonyong Diyos, wala namang ganito sa mga tala ng taong yon. Sa sumunod na sandali, ang dalawang walang hugis na sandata ay sumugod pasulong muli, nagbanggaan ng may paputok na puwersa. At pagkatapos, itinaas muli ni Yuwon ang kanyang mga daliri, mahinahon at ganap, habang siya ay dahan-daang nagsalita, ikatlong anyo, makalangit na pumatay na sukdulang espada, at sa gayon, ang walang hugis na espada sa ilalim ng kontrol ni Yuwon ay sumugod pasulong ng may napakalaking lakas, hinati nito ng diretso ang gasuklay na espada ng Panginoon ng Espada, winasak ito ng tuluyan, at ipinagpatuloy ang walang tigil na landas nito patungo sa kanya. Samantala, sa loob ng rumaragasang bagyo, ang higanteng demon-ikong tigre ay patuloy na umuungal habang ang Aipo-Aipo ay umaalingongaw sa paligid nito ng walang katapusan, sa gitna ng marahas na agos. Ang anino nito ay lumukab, malawak at mabigat, halos hindi nakikita sa loob ng umiikot na kaguluhan. Pagkatapos, mula sa loob ng bagyo, itinaas ng tigre ang kanyang tingin, lumaki ang kanyang mga mata, nagnininga sa galit habang nakatitig paitaas. Ito ay isang napakatandang alaala ng sagradong bundok na ito kung saan ako nanirahan. Maraming bisita ang minsang dumating mula sa timog silangang Tangway at sa hilagang kanlurang gitnang Kapatagan, hindi mabilang na martial na artista, maging ang mga tawista na nagal-inang ng landas ng imortalidad, bawat isa sa kanila ay tapat tungkol sa kanilang kasakiman, ang origin core, ang pinagmulan ng aking espiritual na kapangyarihan, ito ang hinahangad ng bawat dumating sa lupaing ito mula nang ipinanganak ako. Ngunit nagpatuloy ang boses, mahinahon sa ilalim ng galit,
Nais ko lamang na tahimik na magtipo ng espiritual na kapangyarihan dito upang umakyat ng mapayapa, ngunit sila ay dumating ng paulit-ulit, at wala akong nakitang abala at nakakainis, kahit na gumalaw ang galit sa loob ko. Hindi ko hinanggad ang pagdanak ng dugo, kaya iniwasan ko ang hindi kinakailangang contact. Lumipas ang oras, kapag sapat na ang espiritual na kapangyarihan na natipon, maaari akong umakyat at magkaroon ng anumang anyo na aking naisin. Dahil doon, naging mas madaling magtago mula sa mga naghahanap ng origin core, at gayon, patuloy na damaloy ang oras. Sa kalaunan, isang bagong hanging puting tigre ang isinilang, ang pagsilang ng isang kahalili ay nangangahulugan na ang aking sariling oras upang umakyat ay nalalapit. Noong una akong magkaroon ng kamalayan, nakilala ko ang nakaraang hanging puting tigre bago ito umakyat, at marami akong natutunan. Para sa akin, na hindi pa nakikipag-ugnayan kaninuman, ang pagtuturo sa bagong silang na hanging puting tigre ay higit na kasiya siya kaysa sa aking inaasahan. Gayunpaman, dahil ang bagong silang ay napaka-aktibo, nalantad ito sa mga tao ng mas madalas kaysa noong ito ay nag-iisa. Kahit na paulit-ulit na binalaan na manatiling kalmado, ang bata ay tumangging makinig. Pagkatapos, isang araw, ito ay naglaho, isang pakiramdam ng pagkabahala ang pumasok, sa lumalaking takot, nagsimula ang paghahanap, nilaibat ang buong bundok, lumipas ang oras. Ngunit walang bakas nito hanggang sa wakas ito ay natagpuan sa hilagang rehiyon ng bundok, na palibutan, na ikot ng isang grupo ng mga tao. Ang mga tao ay laging tapat sa kanilang kasakiman at hindi ang uri na sumusuko, kahit na matapos ang lahat ng mga babala kung gaano sila kapanganib, ang bata ay kulang pa rin sa lakas at karanasan, walang paraan na makatakas ito ng mag-isa. Mula sa malayo, ang higanteng puting tigre ay pumikit ang mga mata, ang desisyon nito ay ginawa, humakbang ito pasulong, kaya, nauuwi sa pagdanak ng dugo sa huli, mga tao. Ngunit sa sumunod na sandali, isang lalaki ang biglang bumaba mula sa langit, siya ay lumapag ng mabigat, ang epekto ay yumanig sa lupa at ikinagulat ng nakapaligid na martial na artista, ang puting tigre, na malapit ng makialam, ay tumigil sa kalagitnaan ng hakbang, ang kanyang tingin ay lumipat sa hindi inaasahang pagdating, ang lalaki ay dahan-daang tumayo at binunot ang kanyang espada. "Sino ka?" hiniling ng martial na artista, "Saan ka nang galing?" Ngunit ang lalaki ay hindi nagbigay ng tugon, siya ay nanatiling tahimik, at pagkatapos, siya ay kumilos, sa isang blur, sumugod siya pasulong, ang kanyang espada ay kumislap habang pinapabagsak niya ang mga nanghihimasok bago pa sila makariyak. Ang pagkabigla ay kumalat sa grupo habang sila ay nagkakagulo, mabilis na pinalibutan siya at naglunsad ng pinagsamang pag-atake, ngunit kahit laban sa kanilang bilang, ang hindi kilalang martial na artista ay ganap na nalampasan sila ng kanyang nakatataas na kasanayan. Siya ay isang hindi kapani-pani walang dalubhasa, sigaw ng isa sa kanila, "Lahat, tumabi kayo, huli na ang lahat." Ang lalaking lumitaw mula sa wala ay pinaslang ang mga martial na artista sa isang iglap. Mula sa tuktok ng bangin ng bundok, pinanood ng higanteng puting tigre ang buong eksenang nagaganap, ang kanyang tingin ay matatag at hindi mabasa. Ang mga naghahanap ng origin core ay nag-aaway sa kanilang sarili. Sa ilang kadahilanan, ang lalaking iyon ay nakaramdam ng labis na panganib. Kahit sa tugatog ng kanyang espiritual na kapangyarihan, hindi masusukat ng higanteng puting tigre ang lalim ng kanyang martial prowess. Bahagyang pumikit ang mga mata nito. Kung ang lalaking iyon ay targetan ang origin core ng batang hanging puting tigre, kaya ko ba talaga itong protektahan? Sa ibaba, ang bagong silang na puting tigre ay nanginginig. Tumayo ang kanyang balahibo habang nagpalabas ito ng mababa, maingat na ungol sa hindi kilalang figura. Sa sumunod na sandali, walang pakialam na iwinagayway ng lalaki ang kanyang espada, inalag ang dugong damaykit dito, sa kanyang likuran, ang mga nahulog na martial na artista ay nakakalat sa lupa, nag-click ng kanyang dila sa pagkayamot, binigyan sila niya ng isang malamig na tingin. "Pangahas ninyong targetin ang tagapagbantay ng sagradong Baked Mountain?" Isang mahinang ngisi ang namuo sa kanyang mga labi habang tiningnan niya ang kanilang walang buhay na mga labi. "Mula ngayon, sino mang humakbang kahit isang hakbang sa bundok na ito, papatayin ko silang lahat." At gayon, iyon ang unang pagkikita sa lalaking iyon.